Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng tanong ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong po, paano po mag-project ng Perso Opaline? At paano ang proseso? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin kung paano ba mag-project ng Opa Perso at kung ano ba ang proseso, sa proseso mga kaibon, napakatagal. Matagal po ang proseso sa pagpa-project ng mga Opa Perso. At dito po sa pagpa-project ng mga Opa Perso, konting paalala lang. Marami po dito ang magiging tapon. Bago po ninyo ito simulang gawin na pagpa-project ng Opa Perso, dapat isaalang-alang po muna ninyo ang gagawin ninyong pagpa-project. Ito kasi mga kaibon, kaya ako nasabi na merong tapon, baka kasi ayaw po ninyo ng inakay na madungis ang ulo. Alam naman natin na marami ang kaibon natin ang gusto malinis yung ulo, lalong lalo na po sa mga fisher at lalong lalo na rin po sa mga opaline. Kaya po ako nagpapaalala na baka po yung pagpa-project po ninyo bigla pong hindi po ninyo magustuhan. At syempre kapag po nagkakaroon ng mga inakayan, yung iba hindi mo naman magagamit yon, maiipon at ibebenta. Syempre kapag binenta natin yan, yung mga bumibili, alam naman natin sa panahon ngayon, wag na tayong na talagang ang kinakailangan, ang gusto malinis. Sa pagpaproject kasi ng Opa Perso, halimbawa po magpapares po kayo niyan ng Opaline Cock. Ngayon ipapares nyo po yung Opaline Cock sa Perso na hen. Kapag pinagpares mo po yan, ang labas ng inakay niyan 6 link. Ngayon kapag po nagkaroon sila ng inakay, ang inakay po niyan hybrid, madungis ang ulo. So yun ang sinasabi ko or pinupunto ko na baka po kumbaga tapon lang. Yun po ang term ng mga gumagawa ng mga Opa Perso dyan. Kasi mga kaibon, yun nga, halos kung ibebenta natin yung inakay niyan, halos wala naman pong bumibili ng fisher na madungis yung ulo. Lalong lalo na po sa mga opaline, ganun din, ayaw nila ng madungis ang ulo. Kaya po kung magpa-project po kayo ng Opa Perso, pag-isipan nyo pong mabuti, matagal din po ang proseso po nito. At hindi lang po sa matagal ang proseso, doon po sa iba na hindi po ninyo magagamit na baka maipon dyan sa ibunan po ninyo. At kapag in-out natin walang kumuha, so maiipon lang ng maiipon. At least ito sinasabi ko po ng praktikalan dahil ito po ang realidad sa pagpaproject po ng ganyan. Ito po na sinasabi ko, na experience ko na po ito, kaya po isinishare ko. Buti pa nung araw kapag nagproject ka ng Opa Perso, kahit medyo madungis yung fisher, binibili. Dahil po marami ang naghahanap. Pero sa ngayon, meron ng idea ang mga tao na kapag merong kunting dungis, alam na nila yan. Lalo na po yung mga nag-aalaga ng ibon, alam na nila yan kapag merong kunting dungis. Yung iba naman, kahit na walang dungis, dahil maselan, ayaw ng may dungis, ang gusto lahat malinis. So ngayon itutuloy po natin ang papaproject ng Opa Perso. Ang parisan nyo po yan Opaline Cock, ibabangga nyo po yan ngayon sa Perso na sunog ang ulo na hen. Mag-aanak po yan ng 6 link, maglalabas po yan ng F1 hybrid, 6 link na hen at split Opa na cock. Ngayon, kapag po magpa-project na kayo, para mas mabilis yung dapat ninyong parisin dyan, mas maganda yung anak po na split Opa, ibangga nyo po yan sa nanay, ibalik nyo po sa nanay. So kapag po binalik nyo yan sa nanay, magkakaroon na po yan ng
inakay, mga F2 na painakay ninyo, medyo may konting itim na. Medyo maitim-itim na. Pero ang ilalabas lang po niyan, pwede yan maglabas ng OPA na hen, na OPA person na hen, at pwede po yan maglabas ng mga normal person na hen, at pwede po yan maglabas ng possible split OPA na mga perso na kak. So halimbawa po, yung mga naging inakay po nila, yung magnanay, pwede mo po yan pagbanggain. Pwede mo po yung pagbangga-banggain dahil medyo sunog na rin ang ulo. Magkuha ka po ng pagbabanggain ng magkapatid para makapagpalabas ka po ng OPA perso. Dahil po halimbawa naglabas yun ng OPA perso na F2 na hen, ibangga mo sa kapatid na perso, possible split OPA, itis breed mo po. So dyan po, kapag halimbawa tinisbreed mo yan, pwede na po yan maglabas ng OPA perso na medyo sunog. Tapos pwede yan maglabas ng OPA perso na hen, pwede yan maglabas ng OPA perso na kak. Kalalo na po kung sigurado ng split OPA yung kapatid na pinagbangga po ninyo. Ngayon kung may sobrang kak, kung merong sobrang kak, mas maganda doon sa mga naging inakay ng magnanay, ibangga mo uli sa nanay. Ibangga mo uli sa nanay kung merong kak para lumabas ng sunog ang ulo na. Tapos yung anak din ng pinagpares mong magkapatid, kunin mo. Kumuha ka doon at pagbanggain mo rin sa naging inakay ng magnanay na pinagpares mo. So yan lang po ang proseso dyan sa pagpapalabas ng mga OPA perso. Kahit doon pa lang sa F2, makakapagpalabas ka na dyan ng OPA perso. Pero tandaan nyo po yung sinabi ko, ako po ay nagiging practical lamang. So yan po yung pangalawang unang katanungan sa atin. Pangalawang katanungan sa atin, sir, pwede ba i-vitamins ang breeder pag naglimlim yung hen? At okay lang ba na unang clutch nila 5 itlog, 4 na pisa, pero ngayong clutch 3 lang nilabas? Bakit po kaya okay lang yon na kumonte? Mga kaibon, normal po yan. Normal po yan na kumukunti kapag po pangalawa, pangatlong clutch. Tapos ang sinyalis naman kapag po ipapahinga na ang breeder, kapag po dalawa na lang po ang iniitlog. Pag dalawa na lang ang itlog, sinyalis na yan na ipapahinga ang breeder. So dapat ang breeder natin 3 clutch na sunod, dapat niyang pinapahinga 1 buwan mahigit. Dapat ganyan po ang proseso para sa matagal na buhay ng mga breeder natin. About naman po dito sa vitamins, okay lang po yan. Dapat nga po araw-araw tayo nagbibigay ng vitamins, lalo na po ngayon na tag-ulan. Dapat po araw-araw may vitamins po ang mga alaga po natin. So yan po ang lagi po ninyong tatandaan at laging huwag kalimutan. Dapat po ngayong panahon ng tag-ulan, dapat po ang diskarte nga natin dapat ganito. Lunes hanggang Biyernes, vitamins. Sabado at Linggo, dapat ang pinapainom natin Betracin, pamproteksyon sa katawan ng mga alaga natin para mailayo sa mga sakit. Pagka Lunes, balik uli sa vitamins hanggang Biyernes. Ganyan dapat ang routine. Kahit po merong breeder, okay na, yung breeder merong inakay, okay lang po yan. Basta po sa mga breeder na may inakay, kapag po magbibigay kayo ng Betracin, huwag ganong matapang. So yan lang po ang dapat nating tandaan. Magbigay tayo araw-araw ng vitamins, Lunes hanggang Biyernes, Sabado, Linggo. Dahil tag-ulan, Betracin. Pagka Lunes, balik uli sa vitamins. So yan po ang dapat nating gawin. Yan po yung pangalawa, panghuling katanungan sa atin. Tanong lang po, nadipa din ba ang male? Mga kaibon, nadipa po ang kak, lalo po sa mga basal ang kapares na hen. Kapag po dumipa ang kak, sinyalis po yan na tinuturuan niya ang hen kung paano ang tamang pagdipa. Normal po na dumidipa ang mga kak. Ang sinyalis lang po niyan, kaya sila dumidipa dahil tinuturuan po nila yung mga hen. Kung halimbawa naman proven breeder ang dalawa, makikitaan mo pa rin po na dumidipa ang kak, lalo na po kapag
gusto ng kak makipag-mate sa hen. Inuutusan niya ang hen na dumipa dahil simula na yan na gusto niya makipag-mate, gusto niyang pumatong. Kaya po wag po kayo magtataka kung ang mga hen ay ang mga kak makikita po ninyo na dumidipa. Normal po yan. So mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Bago natin to tapusin na video, mga kaibon, mag-ingat po kayo palagi, lalo na po ngayon na ang daming bahang lugar. Talagang ingat lalo na po yung mga malalapit sa ilog. Mag-ingat po kayo at yung pamilya po ninyo, wag nyo pong bababayaan. Mga kaibon, once again, mag-ingat po tayong lahat. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Sana po tumigil na po ang ulan.